Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win, that I go home depot. Where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean that I go home depot. Where the real ones win. Sakto na mabali, papunta mo tama. Alo pagway na nag-alala mo, tama mo ba? Restaurant on deck, BB audio sa tunog. Home of great time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier and store namin choice mo, walang sa gabal. TV rep speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo brat. Yeah, that's right. Let's go. This school every day, kaya chill ka lang. Sa Dalaga Home Depot, sure ka, walang sablay. But it's safe, more live. That's better. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, ibigan buong tropa. Dalaga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Dalaga Home Depot yo, that's the flow. Sa Dalaga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Dalaga Home Depot. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC. Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Yes, sir. Thank you. Okay. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po sa lahat po ng nanonood at nakatutok ngayon sa ABN o Alejandro Broadcasting Network. At isang ligtas na araw sa inyong lahat, katropa. Ako po si Fire Officer Chris Marks Bumalos, Kapatropang Marks, ang Chief EMS at CRU personnel ng BEP Tabaco. At ako naman po si FO2 Alan Carlos K. Suarez, Logistics Clerk, CRU at Ambulance Driver po. At kami po ang inyong makakasama ngayong umaga po. Bago tayo magsimula, katropa, pasalamatan muna natin ang Alejandro Broadcasting Network sa walang sawang pagsuporta sa ating paghatid ng mga balita tungkol sa mga activities ng BEP at karagdagang impormasyon ukol sa pag-iwas sa sunog.
Batiin rin natin ang buong ahensya ng Bureau of Fire Protection na pinamumunuan ni Fire Chief Superintendent Alberto Rico Nel Juancho. Magandang umaga po, sir. Batiin na din natin ang napakasipag at matikas nating Regional Director ng BFP R5, walang iba kundi si Fire Chief Superintendent Juanito F. Maslang, MBA, MPM, DSC. Good morning po, sir. Sa ating Deputy Regional Director for Administration, Fire Senior Superintendent Walter B. Marshall. Magandang umaga po, sir. Sa ating Deputy Regional Director for Operations, Fire Senior Superintendent Bernadette D. Madrid. Good morning po, ma'am. Sa ating Regional Chief of Staff, Fire Senior Superintendent Emily N. Doma. Good morning po, ma'am. Batiin na din natin ang ating mga kasamahan sa Office of the Provincial Fire Marshal sa pamumuno ng ating Provincial Fire Marshal, Fire Superintendent Jerickson P. Miraflor. Good morning po, sir. Sir, good morning. At syempre, hatiin natin katropang land at pasalamatan natin ang napakasipag at mabait at supportive na Mayor ng Tabaco City, Honorable Reynaldo Bragais, at sa bumubuo ng sangguniang panglunsod ng Tabaco. Isang maganda at ligtas na araw sa inyong lahat. Sa aming partner agency sa Rescue Services, ang buong unit ng City Disaster Risk Reduction Management Office ng Tabaco na pinamumunuan ni Sir Jel Molato, binabati rin namin ang lahat ng kapulisan at jail officers ng Tabaco at sa buong LGU ng Tabaco City. Good morning po, ma'ams and sirs. At syempre, makakalimutan ba natin ang ating Acting City Fire Marshal na Tabaco City Fire Station, Senior Inspector Julius Reed D. Oyardo. Good morning po, sir. Sir, batiin na din natin, katropang Marks, ang masipag na Deputy City Fire Marshal ng Tabaco City, SFO4, Jonald Ernesto V. Padua. Good morning po, sir. Sir, good morning. Good morning po. Sa ating Chief Administrative Section, SFO3 Harriet T. Adalia. Magandang umaga po, ma'am. Chief Operations Section, SFO2, Joel B. Bongapa. Sir, good morning po. Siyempre, sa ating Chief Fire Prevention Section, ang napakagwapo, SFO2, Peter John A. Marinda. Good morning, sir. Sa mga naggagandahan at naggagampuhang kasamahan namin sa Tabaco City Fire Station, good morning po, ma'ams and sirs, at sa kapwa ko, mga bombero at nanonood ng ABN. Binabati po namin kayo ng magandang umaga po, ma'ams and sirs. Magandang umaga po at isang ligtas na araw po sa ating na. Okay, katropang lan, simulan natin yung topic natin dito, harap dito sa ating OLP on air. Simulan natin kasi nagsimula na ang school opening. Topic tayo ngayon is school opening fire safety awareness, di ba? Simula na yung pasukan. Unang-una dito, pag-aralan natin yung kailangan nilang malaman is emergency exit. Punta tayo sa emergency exit. Malaking bagay talagang alam natin kung anong gagawin. Di naman natin hinihiling na may mangyaring masama, pero dapat lagi tayong handa kung may mangyari talaga. Tama. Dapat ready. Yes, katopang lad. Dapat ito mga students and mga teachers natin, dapat pamilyar kung saan sila, yung mga designated na mga exit. In case of emergency, alam nila kung saan sila pupunta. Dapat talaga. Para makalabas agad kapag nagkaroon ng sunog o earthquake. O anumang emergency na pwede. Tapos, lagi natin tandaan, lahat ng exit ways and pathways dapat palaging clear at walang mga obstacle. Walang mga nakaharap. Walang basurahan, walang mga upuan, sirang upuan. Mga papel na nakatambak. Dapat clear talaga yung exit pathways. Pangalawa, dapat mag-participate tayo sa mga fire drills. Yan. Usually makikita po natin, ang mga kasamaan po natin sa BFP, lagi po silang nagkakandak ng fire drills, nagkakandak ng fire safety seminars, tinuturo sa mga business establishment at schools kung ano ba ang dapat gawin. Kaya dapat makinig po tayo lagi sa mga lecture ng ating mga kasamahan po sa BFP ko. Tama, katropang lahat. Kasi itong fire drill, napaka-importante ito para laging handa ang bawat isa sa mga paaralan. Dapat alam nila kung anong tamang gagawin nila in case magkaroon ng emergency. Okay, pangatlo,
iwasan natin ang pag-overload sa mga electrical outlets. Yan, usong-uso po yan, lalo na sa, for example, sa classroom. Si teacher nagsaksak. Ngayon, yung mga students, nalubat yung cellphone. Yun, makikisaksak din. Nag-extension, at saka yung extension, sasaksakan pa ng isang extension. Bale, dinidiscourage po namin yan. Kasi, yun po nag-cause ng overloading. Tama yan, katropang lad. Kasi bawat saksakan is may nakadesignate lang yan na capacity. Kung ilang lang pwedeng may gamit natin na may isasaksak dyan. Hindi pwede yung extension wire, sasaksakan pa natin ng isa pang extension wire. Di ba? Opo. Yung sobra na. Yung saksakan natin, binili natin extension wire, 3 lang yung nakasaksak. Tapos sunod, sasaksakan na namin ng isa pang extension wire, tapos 8 na. 8 na. Di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng electrical overload. Yan sinana natin. Next, katropang lad. Report natin yung mga fire hazards agad-agad. Kapag nakakita tayo ng ang wires is nabalatan na o may damage na, dapat agad-agad nating i-report agad sa kinauukulan or sa teacher natin. For example, yung student is nakita na may damage yung wire, i-report agad kay teacher. Para si teacher, yun na din ang sasabi sa school maintenance para agad-agad na mapalitan yung damage na wire o kung ano pang electrical. Dapat may pa-check doon sa licensed electrician natin. Lalo-lalo yung mga saksakan. Di ba nakikita ka katropan lang yung mga saksakan. Yung mga saksakan, di ba parang may sunog na. Pag naglulus. No, nagkakaroon ng spark yun. Delikado yun. Kailangan na yun. Ma-maintain, ma-check. Kung kailangan palitan, mapalitan na. Kaya importante ma-check natin yung mga hazard dito sa paaralan. At least kung may palatandaan ng may possible na masunog, at least maagapan na at hindi na lumala pa at mauwi sa pagkasunog ng mga classroom. Tama yan. Okay? Lalo-lalo na pag electrical sinasabi natin, dapat maging aware din yung mga teacher, si students. Kapag may parang naamoy silang parang nasusunog, diba, katropang alam, dapat alamin nila kung saan talaga yon. Hanapin na nila kung ano ba yung nagbibigay parang amoy sunog. Baka yun na yung saksakan or may gadget sila or Napabayaan. appliances na yun na nagpo-cause para may iwasan na o magkaroon para lumaki pa yung apoy. Dapat lahat ng nasa school is maging part. Hindi lang sa teacher, dapat sa principal, student, mga janitor, pati na din yung mga guard. Lahat ng mga nasa vicinity dapat aware at maging mapagmatsyag sa paligid nila. Tama yan, katropang lad. Kaya nga sabi dito, pag may nakita or something na unusual, may naamoy na parang sunog, ang pinaka-best way, practice niyan para makaiwas tayo sa malaki pang sakuna o sunog is early reporting. May report agad. Para maiwasan na. May iwasan na. Okay, susunod is practice, stop, drop, and roll technique. Saan ba natin ito madalas na naririnig? Katropang Marks. Di ba, pag minsan may sayaw din to, may stop, drop, and roll, di ba? Yan. Pero pinaka-importante to, parang naglalaro lang yung mga bata, pero importante practice to. Bakit? Once na sunog yung damit mo. Damit. Yan. Ito ang gagawin mo. Kasi bakit? Pag nag-stop, drop, and roll ka, nakatakip yung mukha mo, nag-drop, tapos nag-roll, pabalik-balik, may chance na mabilis maapula yung apoy. apoy doon sa damit mo. Kasi hindi natin pinapractice na, di ba, nasunog yung damit mo, tapos di ba, pwede naman tanggalin. Mo ba rin? Problema, once na yun, yung apoy dadaan dyan, na mababalatan ka talaga. Oo, hanggang yung sa buhok. Oo. Pag nadaan sa buhok mo, pwedeng masunog yung buhok mo. Tapos sunod naman, yung nakikita mo, di ba nakikita natin sa mga movies or sa actual, once nasunog, pag tumatakbo ka, lalo siya Lumalaki. lumalaki kasi nagbibigay ka ng oxygen. Oxygen, yeah. Diba? Pagkain ng amoy yung oxygen, kaya lalo siya lumalaki. Kaya practice natin ang stop, drop, and roll. And isa pa, kapag nagkakandak ang fire, mga kasamaan po namin, dapat i-take it as seriously. Diba? Kasi di po natin alam kung nangyari ba o hindi. At least, na-practice na natin and alam natin kung ano ang dapat natin gawin para in case na dapuan tayo ng sunog sa damit, alam natin kung paano gagawin itong tinatawag nating stop, drop, and roll technique. Okay.
Tapos during, ito naman, para karagdagan, no, in case of emergency, itong pinaka-best way lang para magawa natin. Kaya nga tayo nagdi-drill para maging aware tayo. Pero dapat, during emergency, ito ang lagi natin gagawin. Do not panic. Presence of mind, dapat alam natin. Kaya nga sabi natin, huwag tayong magpapanik. Once nagpanik kasi tayo, may limutan na natin kung anong tamang gagawin Dapat natin. gagawin. Yan, nakakalimutan natin. Next. Okay, dito na tayo. May konti lang ako. Sasabihin ko lang, sabi nga dito, may counting ano dito, sabi sa pagpasok ng bagong taon ng pag-aaral, gawin nating bahagi ng araw-araw na gawain ng pag-iingat sa sunog. Ang kaligtasan at responsibilidad ng bawat isa. Di ba? Yan po. Next, kita, ano tayo, katropang lad. Saka may shout-out muna tayo sa mga katropa natin. Di ba? Shout out. Unahin na natin, GPIS natin. Yan, si. Good morning po, ma'am. FO3, Carmela Bendicio. Shout out po, ma'am. Shout Good out. morning po. Sana, nag-i-enjoy ka dyan, ma'am. So, nasaan ka man ngayon? Okay. Shout out po din sa mga katropa natin. Asan ba? Parang, ilan na parang nanonood sa atin? Parang may 5,000 ba yan? Shout out. 4,999. 4,999. Shout out po sa lahat ng mga personnel ng Tabaco City Fire Station, sa mga Operation Division. Kamusta kayo dyan, mga sir? Good morning po. Di ba? And stay hydrated kasi mainit po. Init. Okay. Dito naman tayo sa next nating topic. Diba? Ito, mga nakaraang buwan, ito ang sunod-sunod na tragedy ang naramdaman. Di lang dito sa dito mismo sa atin, sa Bicol. Bicol. Naramdaman nito dito sa Tabaco. Sa inyo dyan, sa 2nd District, naramdaman nito, diba? Naramdaman din. Ang natin, yung lindol. Lindol. Okay, disipain muna natin. Ano ba itong tinatawag natin lindol or earthquake? Sabi dito, ang earthquake daw is a sudden shaking of the earth's surface caused by a quick release of energy deep underground. This is a shaking. So, ibig sabihin, may shaking na nangyayari when massive blocks of rocks called tectonic plates suddenly slip past each other along a fracture known as fault line. Di ba? Ibig sabihin, yun, bakit nagkakaroon na earthquake kasi dahil doon sa paggalaw. Natural movement Oh. ng Earth's outer layer. Yes, tama. Okay. Sabi dito, bakit daw nagkakaroon naman natin ang earthquake? Ano na dyan? Kapapanglat. Sabi dito, earthquakes occur due to the natural movement of Earth's outer layer. Oh, tama. Okay. Sabi naman dito, rocks from underground press tightly against each other. Yung mga bato daw doon sa ilalim. Gagalawan. Gagalawan. Sunod, energy builds up like stretch rubber band. Yan, stretch kaya nagalaw talaga. Okay. Okay, the rocks break or slip suddenly. Kaya pala ganun. Next, this release creates powerful waves of energy. Then, the energy waves travel up to shake the ground. Ground. Di ba? Kaya nagkakaroon ng movement. Tapos dito naman tayo, yung mga latest na notable earthquakes. Unang-una dito sa atin, sa Bicol region. Di ba? Dito yan. Nagkaroon tayo ng magnitude 5.3 quake that struck Albay dito noong June 5, 2026. Sabi dito, approximately mga 9:57 ng gabi nangyari po yan. Naramdaman di ba dito sa Tabaco? Ang lakas, di ba? Ramdam, katropang lan. Bali, ang epicenter nito daw is nasa Santo Domingo, Albay. Kaya pala mas malakas dito. Doon sa amin sa Daraga is naramdaman din pero lesser. Pero ramdam din kasi patulog na kami, nagising kami. Buti na lang, mabilis lang. Hindi siya matagal. Hindi. Siguro may mga mga nagipang structure. Next naman is June 2026 or yung nakita natin sa balita, Mindanao earthquake. Okay. According to the official reports ng DOST, this recent disaster was the strongest to hit the region in decades. Okay. Pinakamalakas na nangyari. Kitang-kita na. Kitang-kita naman sa video na yung mga nagpa-flag racing na mga students is
inaalog nung lindol. Buti na lang is Umaga at nagpa-flag racing sila. Nasa labas sila. sa labas. Kaya no need na silang magmadali palabas. Kundi, kung nasa classroom sila, baka natapunan sila. Makatakot ka. Dapat aware din. Then, nakikita din natin yung mga awareness. Then, alam ng mga bata dahil dun sa drill na ginagawa kung anong dapat nilang i-execute gagawin in case magkaroon ng lindol. Diba? Nakita natin doon. Doon yung mga presence of mind. Sabi ko nga, yung mga bata, takbuhan, tapos nakaupo lang mga doon sila. Sa labas. Yan. At least naka-form na sila doon. At malayo sila doon sa school building. Yun. Ito ay nakapagdala ng 7.8 magnitude scale. Lakas talaga. And may casualty ito na 78 na kataong namatay. And 30 na hindi pa rin nakukuha. Grabe, ang dami na katropang Mark. Tapos sabi dito, yung mga hospital, nakatreat sila ng almost 1,400 injured people. Grabe yung Grabe, epekto ng lindol talaga. Nakakatakot. Puno yung mga hospital. Bali, ang damage nito is 82,700 homes and 100 government buildings ang mga nasira. So, imagine mo na lang kung gaano yun kalakas at gaano kadami yung nasira na buildings and infrastructure. Yan. Dapat talaga, laging handa tayo in case. Kasi yung lindol, wala yung warning kung kailan darating. Hindi tulad Bigla ng bagyo. Mm. Na pwede tayo. Nakatrack natin sa windy, nakikita natin Sa at least nakapag-ready tayo. Yung lindol, hindi tayo makakapag-ready. Kaya dapat, siguro, that's the time na kailangan natin, yung mga structure natin is maging ng earthquake proof na nakasabay tayo. Yung kailangan natin palakasin yung design, di ba? Ng mga building natin. Hindi agad masira, just in case. No? Lalo na ganitong panahon, palakas na ng palakas yung mga nangyayaring earthquake. Hindi na yun. Imagine, 7.8. Buti dito sa atin is 5.3 lang. Tapos mabilis lang. Mabilis lang. Doon, matagal yung nasa video. Tapos may nawasak talaga. Tapos nagigiba yung mga Buildings. Di ba yung sa restaurant na bumagsak? Oo. Naubos yung Buti nakalabas yung mga tao doon. yung mukha na lang nung bubuyog na nakita. Tapos ingatan din natin, during earthquake, expect natin na may mga tinatawag tayong aftershock na mangyayari. Kaya kailangan natin, kailangan ma-check natin yung building. Huwag muna tayong babalik dun sa building para magkaroon ng aftershock, bumagsak na yun. Hindi natin alam kung safe pa ba. Oo, tama yun. Yung kagaya nung nakaraan na paglindol dito, yung mga kasamahan po namin dito sa BFP is nagkanda po agad sila ng ocular inspection Ocular inspection Just and assessment yan. sa mga building. after lindol para ma-check kung safe ba yung mga buildings dito sa AOR po namin. Okay, katropa lang, before tayo bigyan na muna natin mga tropa natin ng tips kung ano yung mga dapat natin gagawin in case magkaroon ng lindol. Dito, bago magka-lindol, kailangan nagpe-prepare ta. Unang nandyan, katropa lang. Find out if your location is near on active fault line. O, Hindi yun. na tawag na fault line. Dapat alam natin before ka magpa-construct ng bahay mo, Alam ko. baka yung tatayuan mo bahay is nasa fault line. Kasi baka di mo alam, nasa fault line, nahati yung bahay mo. Sayang nung ipinagpagawa mo ng bahay. Tapos, Know the hazards and dangers in your local areas. yun. Lalo-lalo na mga hazard natin kung ang bahay nyo is kalapit ng mga electrical pole, yung mga poste. Yan, Once nagkalindol, pwede yung bumagsak. sumagsak sa inyo. Mga puno ng nyog. Di ba? Yan. Kakata. Pwedeng bumagsak sa bahay nyo is a hazard. Hazard talaga. Next is, identify the sturdy and safe parts of your house or office. Yun. Alam ba natin kung saan yung safe na part ng bahay nyo? Dapat alam natin. Tapos, pag naglalagay tayo ng mga gamit, dapat hindi yung mga shelves natin is yung tambak na napakataas yung mga Bundok-bundok na kasi dito sa atin is nakasanayan na. Makikita natin na yun, kasya pa. Yun, siksik natin. Mga cabinet. Hanggang sa
Pag lumindol, bagsak talaga yan. Kaya Doble na sa height natin yung tambak natin. may iwasan natin yan mga ano. Tapos kung ang bahay nyo is may chandelier, kung lumindol, huwag kang lalapit doon. Baka bumagsak yun ng chandelier. Ito, katulad dito, may chandelier tayo. Baka makita natin bubog na yung sa ulo, no? Yan po. Next. Okay. Fasten heavy furniture, cabinets, and tie to the wall. Oh, yun sinasabi na. Yung mga cabinets natin, kung kaya natin ikakabit mismo doon sa wall. Hindi pag naglindol, pwede hindi, para hindi na siya tumuka. Yan, dapat nakamount. Nakamount. Yan. Place breakable items, toxic chemicals, flammable materials on the bottom of shelves or cabinets. Good. Tama yun. Yun, lahat ng mga flammable materials, hindi dapat yun nilalagay doon sa taas. Dapat sa baba siya nakalagay. Kasi just in case na magkaroon ng earthquake, baka matapon lang yan kung nasa taas. Isa pa yan sa magiging hazards sa inyo na nasa loob ng bahay. Okay, next is know the nearest emergency exit. Yun. Yan. Pinaka-importante. Dapat alam natin, di ba? Mostly sa mga bahay natin, may dalawang exit. Kailangan palagi yun open. Tapos, remind din natin yung mga kapamilya natin. Di ba? Alam nila kung ano nang gagawin nila in case magkaroon ng earthquake. Saan sila pupunta. Tsaka dapat may, yung isang bahay, dapat may designated kayo na area kung saan kayo kikita-kita. Para, Assembly point. yan, assembly point na tinatawag. Para, just in case na magkaroon ng emergency, makita natin na kompleto ba o hindi. Para kung nagkita-kita kayo doon at may kulang, meaning talaga na hindi nakaabot yung kapamilya. Yan, baka na-trap. Okay. Okay. Next. Prepare an emergency survival kit. Yun to. Topic natin. Ano ba itong tinatawag natin na emergency survival kit? Unang-una, may laman to na mga pagkain na hindi na kailangan lutuin and hindi madaling mapanis. Yan po ang isa sa laman. Next, may ano pa laman dyan? Clean drinking water and extra water for cleaning. Water talaga po. Isa sa pinaka para sa survival natin, kailangan mayroon tayo malinis na tubig na nakaimbak doon sa emergency survival kit natin. Next, flashlights, candles, matches, and fresh batteries. Yan. Nagagamit po ito. Gabi. Okay, yan. Next, blanket. Blankets, extra clothes, rain and flood gear, tissues, and other sanitary supplies. Yan, dapat yung mayroon yan ang emergency survival kit natin. Next, essential supplies for babies, pregnant women, and elderly, and people with disabilities or PWDs. PWD natin. Tapos, kailangan din natin yung medicines and prescription for any sick family members. Kailangan mong emergency survival kit natin is mayroon mga gamot. At kaya ng mga over-the-counter, paracetamol, Vinamica, gamit sa sakit ng tiyan, di ba? Yan, dapat may mga ganyan. Tapos yung mga maintenance para sa mga, ano natin, yung may mga nag-high blood. Yan, Mayroon tayo. emergency medications. Meron tayo yan. Next is cash in dominations. Yan, dapat may pera talaga. Yan, kahit sa survival, kaya pala talaga ng pera. Pera. Sana makuha natin yung pera. Pera talaga. Next, Ito. big sturdy envelopes to protect important papers and documents. Oh, yun. Importante. May salba natin yung mga papel natin. Papel na lupa, bahay, Ay, register ng certificate natin, di ba? marriage. Certificate kasi kailangan natin. Okay, ito naman, katropang lan. Ano ba ang gagawin natin during earthquake? Kapag nasa loob ka, dapat manatili ka lang sa loob ng building and do the, ano yung sinasabi ba natin? Duck, cover, and hold. Diba? Dapat. During yan. Habang nasa loob ka, during the earthquake, wala mong nang tatakbo palabas. Habang during shaking, perform muna natin ang duck, cover, and hold. Okay? Kapag nasa labas naman, move to an open flat far from steep hillside. Stay away from trees, power poles, walls, structures with glass windows. Yun. Pag nasa labas ka talaga, dapat, ang gawin mo, punta ka lang naman sa, huwag ka lang sa open space. Huwag na huwag ka doon sa may
poste, may linya ng kuryente in case bumagsak. Kasi yan din ang babagsak sa'yo in case na nagkaroon ng lindol. Ayan, Yan din. katropa. Okay, dito naman tayo sa after the earthquake. Check yourself and the other people with you kung meron bang mga May injuries. injuries. Okay, tama yan. Tapos, do not enter homes or building with broken parts as aftershock can cause them to collapse. Yan, sabi ko nga, pag nakita natin na parang hindi na safe yung bahay natin, huwag tayo papasok o babalik doon kasi expected natin may mga aftershock na pwedeng mangyari during earthquake. If you are inside an old or weak building, walk out quickly and use the safest exit route. Tama yan, kapapanglan. Lalo na kung alam mo talaga yung bahay mo is luma na, mga ancestral house na tawag natin during lumindol, hindi talaga siya safe. Kaya, mas probably, tumakbo ka na agad talaga palabas. Huwag mo nang balikan kung ano man ang naiwan mo. Kasi mas importante pa rin yung buhay pa rin. Baka naiwan mo yung iPhone Pro Max Na 17, full paid na. fully paid na. Sayang. Huwag na. Buhay pa rin ang mas mahalaga. Diba? Help people with disabilities, pregnant women, and elderly. Evacuate safely. Yun, kung may mga kasamahan ka sa bahay, ng mga matatanda, yan. Huwag mong kalimutan, baka ikaw tumakbo. Yung mga PW natin, may matanda kang ano. hindi na, wala nang kakayanan na mga naiwan natin. magmadali. Kawawa naman. Report anyone who needs urgent medical help to the authorities. Okay po. And volunteer and help your local neighborhood with cleanup and clearing operation. Sabi ko dadami natin, kailangan at least tulong-tulong. In case may emergency, volunteerism, tulong-tulong tayo para mapabilis Yung trabaho. Diba? Okay, kapag balik tayo dito sa dito tayo. Mayroon na lang tayo 7 minutes kapag simulan na natin ito. Kapag ay advertise muna natin si okay. Lahat ng activities natin, Katropang Marks, ay nakapost sa ating FB page. Kaya, iniimbitahan po namin lahat ng mga katropa na i-follow ang aming official Facebook page ng Tabaco City Fire Station na BFP Tabaco CRS R5. I-like ang Facebook ng aming Office of the Provincial Fire Director Albay at Regional Headquarters, Region 5. Ito po ay BFP R5 Albay, Provincial Office at Bureau of Fire Protection, Region 5. At syempre, ang ABN, Alejandro Broadcasting Network para sa updated nyo mga balita na makatutulong sa atin. Yes. Then, lagi din natin alamin ang contact number ng fire station na malapit sa ating lugar. Sa FB page ng Tabaco City Fire Station natin, nakalagay doon ang hotline. Ito po ang contact number ng Tabaco City Fire Station. 0939-915-1789 at 0917-8600-123 para in case of emergency, sunog at baba, madali tayong maka-responde. Tama ka dyan, Katropang Marks. Hindi lang naman kasi tayo sa sunog, kahit sa anong emergency, pwede tayo. Yes, tama yan, Katropang Lat. Sabi nga, si BFP, hindi lang sa sunog. Pwede tayong tawagan in case of emergency. Makikita tayo sa mga vehicular accident. Di ba, yung mga tao na pag minsan, di ba, may aksidente, pero bakit may fire truck? May fire truck. Yun ang tanong ng mga tao. Yan. Fire truck yun. Yan. Makikita natin yung mga kasama natin sa Bureau of Fire is ayun, nasa incident scene, nakaluhod, nag-assess ng victims ng vehicular accident. Yun. Tumutulong din po tayo sa mga involved sa vehicular accident. Tama yan, Katropang Lat. Okay, before tayo continue na tayo dito sa alamin muna tayo. Ito, sabi dito, kung sakaling magkaroon ng sunog mga katropa, tanda lang natin yung acronym na tinatawag natin na SAFE. Okay. Ano pa itong tinatawag natin na SAFE? Yung letter S dyan is sound the alarm. Diba? In case may makita tayong sunog, ipag-alam natin, dapat ma-inform natin lahat na na may sunog. Then, letter A, Alarm the
authorities. Yan. Pag may sunog, tawag agad tayo sa pinakamalapit na fire station. Hindi yung mag-Facebook live tayo. Yun ang kailangan natin. Dapat Mostly, tumawag po agad tayo. mostly Hindi yung may- nag-Facebook live tayo. Alright, Kasi kaya- hindi naman natin friend yung taga-fire na makikita yung Facebook live natin. sa Facebook Live pa naman, ito ang palaging nagiging sequence na ano, oy, ang tagal-tagal, wala pa bumbero. Kanina pa ito sunog. Ang tanong ba, is may tumawag na ba? Yan, yan yata. Dapat itawag po kaagad sa nearest fire station. Letter F naman po is fight the fire. Sa fight the fire naman po, if possible, kung maliit pa lang ang apoy, kung alam natin kung paano apolahin ang apoy, is, lalo kung marunong tayo gumamit ng Fire X, the fire extinguisher, fight the fire. Pero kung in doubt tayo, parang magdadalawang isip tayo, wag na po, save na natin yung sarili natin. Okay. Next is letter E or evacuate the fire and never turn back. Yun nga yung sinasabi natin. Kapag nagkaroon ng sunog, dapat lumabas po kaagad tayo. Kagaya ng sinasabi namin sa earthquake kanina, huwag na nating balikan kung may naiwan pa tayo. May naiwan tayong maleta na, Yan. may maleta na pera. Pera, yan. Wala natin balikan. Kasi sinasabi po nga namin sa fire safety lecture, ang fire is nagdodoble sa loob ng ilang seconds ba yun? Every 30 seconds, Yan. doble. Pero in normal condition pa lang yan. Yan. Paano kung malaki pa yung fuel? Oh, malaki Mas fuel. mabilis pa yun. Like material ang Yan. nasusunog, combustible liquid, di ba? Malakas ang hangin, sobrang init, lalong mas mabilis. Yung mga factors na mas nakakapagpabilis. Kaya, wag na nating tangkain pang bumalik o pumasok ulit sa nasusunog na bahay or structure. Okay, kaya tagawaglan. Ang ating ahensya, BFP, ay maraming programa at aktibidad na ginawa para talagang masiguro na tayo ay ligtas. Yun. May oras pa naman tayo. May 2 minutes pa tayo. Bigla, Okay. na natin ito. Katropaglan, paano tayo gumamit na Fire extinguisher. Bale, paulit-ulit po namin na tinuturo sa mga aming lecture. Natandaan lang po natin ang acronym na PAS. Bale, ang letter P stands for pull the pin. Diba? A. Letter A. Aim the nozzle at the base of the fire. Letter S natin. Squeeze the lever. And last S is sweep from side to side. Tama yan. Huwag lang yung sa isang direction. Sweep side to side para mabilis na maano ng chemical yung apoy para maapula agad ito. Okay, katropaglan. Sabi dito, ang ating mga community relation unit personnel natin katropa ay patuloy nagsasagawa ng mga fire safety seminars at drills sa mga business establishment, mga government o private man. Kaya follow kayo sa aming FB page, BFP Tabaco, CFS, R5. Makikita mo ang mga aktibidades na ginagawa ng BFP at mga posting ng fire safety tips na makakatulong mabuti sa atin na maging ligtas sa anumang sakuna, lalo na sa sunog. May pahabol pa po ba tayong pagbate? Alam ko na marami kayo ulit na nakuha ang impormasyon sa pagla-live namin dito sa ABN. Salamat po sa mga viewers at kung di naman nakanood ngayong oras, pwede pa rin naman po itong papanood sa aming FB page. Okay po, muli kami po ay nagpapasalamat sa buong bumubuo ng Advay Broadcasting Network headed by Sir Alejandro Alianza at ang ABN General Manager at sa kasama namin dito ngayon sa technical team at pagtulong at pagsuporta sa BEP upang maayos na makahatid ng mga kaalaman at mahalagang impormasyon sa publiko upang mapag-iwas at ligtas sa sunog at ibang sakuna. Muli, magandang umaga po. Kami po ay magpapaalam na sa muli. Ako po si FO2 Alan Carlo K. Suarez At ako naman po si Fire Officer Chris March B. Bumalos. at nagpapaalala sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Magandang umaga at maraming salamat po. Fuji Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances.
Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool.